Ako si Edmanio, isang guro. Akala ko kapag nagtrabaho ka ng todo, ikaw ay aasenso. Pero malaki ang pagtataka ko kung bakit palaging kulang ang kita ko. Na-experience mo na ba na dumaan ka sa grocery? Naranasan mo rin ba na nandoon ka na sa counter, magbabayad ka na sana? Kailangan mong alisin ang mga pinamili mong iba dahil kulang na kulang at hindi sapat ang dala mong pera. Masakit yun bilang nanay, di ba? Naranasan ko yan. Ganon ang buhay ko. Sakto lang ang sahod ko para pambayad sa mga pangangailangan ng pamilya ko. Walang extra, walang ipon. Kapag nagka-emergency, wala akong choice, kundi mangutang doon sa may tubo. Kaya lalong patong-patong ang naging problema ko. Pero dahil nanay ako, wala akong hindi gawin para sa pamilya ko. Diba sinasabi, I will do whatever it takes para sa pamilya ko. Kahit gaanong trabaho ang ginagawa mo, ang kita mo ay hindi sapat. Pakiramdam ko ay wala akong choice kundi tiisin ang sitwasyon na kinalagyan ko noon. Ang masakit pa, nagka-mild stroke ako. Dinala ako sa ICU. Isang buwan, wala akong trabaho. Nangutang ako upang matustusan ang mga gamot ko para maibalik ang lakas na nawala sa akin dahil sa mild stroke na yon. Ang pangyayari yun sa buhay ko ay parang bangungot na ayaw ko lang balikan dahil sa sakit na dinulot nito sa akin at sa aking pamilya. Sa kalagayan ko nung panahon na yon, kahit bumalik na ako sa trabaho ko, ngunit ang sahod ko ay kulang-kulang sa pangangailangan ko. Na-experience mo na ba na 2 beses lang kumain ang pamilya mo? Habang tulog ang mga anak ko, ako ay umiiyak. Ako yung nanay na hindi umiiyak sa harap ng mga anak ko. Ayaw kong ipakita sa mga anak ko na mahina ako dahil sa akin lang sila humuhugot ng lakas. Ang sabi ko sa sarili ko, dapat masolusyonan na ang kahirapan na ito. Yan ang dinadasal ko. Alam nyo, marami akong sinubukan na ekstrang mapagkakitaan. Pero lahat ng aking sinalihan ay parang bula, hindi kumita, hanggang umabot ako sa punto na gusto ko nang sumuko. Habang ako ay nag-iisip ng mga kasagutan sa aking mga problema, bigla akong naisip, bakit hindi subukan muli? Bakit hindi ko pagbigyan ang isa pang pagkakataon? Nang binuksan ko ang aking cellphone at tuloy-tuloy pinapanood ko yung dumaan sa notifications ko, mayroon isang ad na nakakuha ng aking pansin. Sabi ko, baka scam na naman ito. Pero ang sabi ko sa sarili ko, paano ko malalaman kung hindi ko subukan, di ba? Alam niyo, hindi instant ang success. Pero sa first month ko, nagkaroon ako ng extra income na hindi ko inaasahan. Sapat lang upang makabawas sa stress na pambayad sa mga bills at iba pang pangangailangan. Sa ngayon, hindi ko pa kayang mag-resign. Pero hindi na katulad ng dati. Ngayon, kaya ko na ngumiti. Mas nagkaroon ako ng kumpiyansa. Sa online pa lang, may paraan para ka kumita. At ang pinakamahalaga, hindi ako nag-iisa. May community na handang sumusuporta at mga mentors na tuturuan ka. Kaya sa journey ng tagumpay, marami akong kasabay. Kaya palagi nating tandaan, kahit hindi overnight ang success, at least may real progress. Ikaw kaibigan, dumaan ka ba sa ganitong kalagayan? I-share kung paano mo napagtagumpayan. Baka may kakilala ka o kaibigan na dumaan sa struggle na to. Itag mo sila sa comments o kaya itag mo sila sa video na ito. From Dawin, Barangay Puglason, Vietnam Paterna, Esther Tubaya, 85 years old. And Mr. Senyon Bantoto Aldido, 85 years old, from Barangay Tunga, Municipality of Dawin. Again, a big round of applause to our beneficiaries from The National Commission of Senior Citizens, or NCSC, promotes the welfare, wellness, and wholeness of senior citizens nationwide, as NCSC embarked on its transformative initiative to significantly enhance the lives of senior citizens. The Senior Citizens Community Care Center,
or SC3C, was established. The SC3C is a one-stop shop where senior citizens can access a comprehensive range of services, participate in social activities, receive support tailored to their needs, a safe space for senior citizens' development, health advancement, and a supportive environment. The success of the SC3C initiative hinges on collaborative efforts with the local government unit and national government agencies working hand in hand with other legally authorized collaborators. Here are the following SC3Cs across the country. Walwal, Cebu. Cabanatuan, Iloilo. Malaybalay City, Bukidnon. By providing a one-stop shop for essential services, NCSC ensures that senior citizens receive the care and support they deserve, fostering a healthier, happier, and more engaged elderly population. NCSC's SC3C is the home away from home of the Filipino senior citizens. Kung hirap kang makatulog sa gabi o kapag feeling mo ay sobrang stress ka. Valerian root, tinatawag din itong nature's tranquilizer. May special compound kasi ito na nakaka-relax at perfect ito sa'yo kung hirap kang makatulog sa gabi o kapag feeling mo ay sobrang stress ka.